Maswerteng nasagip ng kanyang ama ang isang batang sinakmal ng buwaya habang naliligo sa ilog sa Balabac sa Palawan. Ano naman kaya ang kinentungan ng buwayang umatake sa bata? Panoorin po natin ito. Isang insidente na naman ang gumulantang sa mga taga-Balabac, Palawan. Maliligo sana sa ilog si Diego, 12 taong gulang, at ang kanyang mga kapatid nang biglang may sumakmal sa kanya na... Buhay. Nag-iyak na siya. Tapos saan siya dinala ng buhaya? Doon sa ilalim ng tubig. Agad naman sumaklolo ang kanyang ama. Pagdungaw ko ngayon doon sa may ilog, hindi ko rin nakita yung buhaya kung gaano kalaki. Kasalukuyang nasa ospital si Diego sa Brooks Point, Palawan. Akala ko na nabangga. Nanuhan na ako ng kahoy. Yung pala, sa malilim na ako. Nangat siya sa ilong. Bakit siya kinagat? Ginagat niya ako dito. Nagtamo ng iba't ibang galos at sugat sa katawan ang bata. Na-impeksyon na rin ang kanyang braso na kinagat ng buwaya dahil hindi siya agad na itakbo sa paggamutan. First time lang namin naka-receive ng isang bata o pasyente na nakagat ng buwaya. Madalas po kasi, pag nakakabalita kami, hindi nakakasurvive. Kahit na problema sa kalagayan ng anak, nagpapasalamat pa rin ang mga magulang ni Diego na nakaligtas ito. Pero nais ng ina ni Diego na mahuli ang buwayang umatake sa bata. Maramdam yun doon naramdaman ng anak ko. Ayon naman sa Palawan Council for Sustainable Development, hindi maaaring ipahunting ang buwaya dahil sa ilang mga kriteria. Meron dapat confirmed report ng crocodile attack. Dapat yung buhaya 10 feet or above ang size. Yung pinakamalapit na size ng natural habitat niya o yung river system is more than 10 kilometers in length. And dapat, ito pinaka-importante, yung atake occurs outside of the breeding season. Tumulak ang team ng Kapuso Mo Jessica Soho sa mismong pinangyarihan ng insidente para hanapin ang buwaya. Pagdating sa lugar, nadiskubre nila ang isang tumpok ng lupa na pamilyar ang hugis. At nang hukayin, tumambad ang isang naaagnas na buwaya. Noon lang inamin ng nakatatandang kapatid ni Diego na hinanting nila ang buwaya upang makaganti. Naisip namin na magganti po kami dahil nanguna siya, kinagat na yung kapatid namin. Dapat talaga magantihan namin yung nagkagat. Pinainan namin ng manok. Maya-maya, lumabas na yung buhaya. Pinalo po namin bago namin pinaakyat dito sa taas. Kung sinabi nila na tinrap nila, talagang bawal yun. Patuloy na abangan ang mga pakikipagtapatan para malaman kung sino nga ba ang dapat manaig sa Balabac, tao o buwaya.